Isa ka ba sa mga taong naghahanap muna ng pruweba o patunay bago maniwala? Isang puspos ng pananampalatayang araw, kapanalig. Nasa 2 linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. Linggo ngayon ng banal na awa ng Panginoon. Idulog natin sa kabanal-banalang awa ng Panginoon ang mga pagkakataong pinagdududahan din natin ang kanyang buhay na presensya sa ating piling, lalo na sa mapapait na karanasan natin sa buhay. Hilingin nating dagdagan ang ating pananampalataya sa tuwing tayo'y nagdududa at pinanghihinaan ng loob. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang maunawaan ang mensahe ng mabuting balita. Agaw dilim na noon sa unang araw na yon ng Sanlinggo, at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna, at sinabi niya sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita nila sa Panginoon, at muli niyang sinabi sa kanila, "Sumainyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala." At pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatilihin naman sa sinuman ang inyong panatilihin." Isa sa 12, si Tomas, na tinaguri ang kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking kamay sa tagiliran niya, hindi ako maniniwala. Makaraan ng 8 araw, muli na namang nasa loob ang kanyang mga alagad at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus habang nakasara ang mga pinto at pumagitna sa kanila. At sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan. Tomas, dalhin mo ang daliri mo rito at tignan ang aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking tagiliran at huwag kang tumangging maniwala." "Panginoon ko at Diyos ko, Ikaw." Dahil basta nakita mo ako, kaya ka naniniwala? Mapapalad ang mga hindi nakakita at naniniwala. Ang mabuting balita ngayon ay tungkol sa pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Nagtatago ang mga alagad sa Jerusalem dahil natatakot sila sa mga pumatay kay Jesus. Nagpakita si Jesus sa gitna nila at binigyan sila ng kanyang kapayapaan. Si Tomas, isa sa mga alagad, ay wala noon. At nang mabalitaan niya ang mga pangyayari, nagsabi siya, hindi siya maniniwala na nabuhay muli si Jesus hanggat hindi niya nahahawakan ng mga sugat nito. Pero sa huli, hindi lamang niya nahawakan si Jesus, kundi kinilala din niya si Jesus na aking Panginoon at aking Diyos. Mga kapanalig, si Tomas ay kumakatawan sa buong komunidad ng mga Kristiyano na sa wakas ay umabot sa bagong antas ng kanilang paglalakbay sa pananampalataya matapos ang lahat ng kadiliman at pagdududa. Mga kapanalig, mahalagang makita si Jesus. Pero ang tunay na nananampalataya ay yung hindi kailangan ng patunay upang maniwala kay Jesus bilang Panginoon at Diyos. Sa tulong ng kanyang banal na awa, maging matatag nawa tayo sa ating pananampalataya. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang sa mga pinagdadaanan nating pagsubok sa buhay. Umugot ng kaliwanagan, lakas at pag-asa sa Panginoong Hesukristong muling nabuhay.